Sa ikalawang episode ng usaping may kinalaman sa 7KD, tatalakayin natin ang iba pang mga branches nito, ang KO, KD, 7KO, 7KC, at 777. Kung ang 7KD ay may common na kahulugan at interpretasyon na treasure under the big rock, at may kinalaman sa mizu o tubig, ano naman ang kahulugan at ibig sabihin ng markang KO at KD? Simulan natin sa pagbibigay interpretasyon at kahulugan sa markang ukit na KO. Kapag nakakakita ka ng markang KO na nakaukit sa isang malaking bato, ito naman ay nangangahulugan ng entrance under the big stone or rock. Ito yung mga hidden objects na napaloob sa nasabing entrance, pero walang laman na mga ginto o pila. Di tulad ng karaniwang mga hidden entrance na may passage papuntang treasure room, na pag nabuksan makikita mo ang naka-file na mga gold bars, at iba pang mga mahalagang bagay. Ngunit pag ang hidden entrance ng isang KO na palatandaan ang mabuksan, may passage ito na papunta sa lugar kung saan ang pinagtaguan ng mga industrialismong bagay, na hindi pa natatapos gaya ng mga material sa paggawa ng mga baril, bomba, mga chemicals, iron ore, platinum, at minsan ang nasabing passage ay papunta sa armory ng mga Japanese Imperial Army. Pagdating naman sa markang ukit na KD bilang mahahalagang palatandaan na ginamit ng mga Japanese Imperial Army, ito naman ay may akmang kahulugan at interpretasyon na under the big stone or tree. Ito yung mga deposito na nasa ilalim ng malalaking lumang puno at bato, na pag inalis mo ang nasabing mga palatandaan, may makikita kang mas malaki pang bato sa ilalim na nakaharang, at pag hinukay mo ito pailalim meron kang madadaanan na 3 uri ng depensa bago mo marating ang mismong lugar na kinalalagyan ng nakatagong deposito. Maaari na ang 3 depensa na ito, ay gaya ng file ng mga malalaking bato, explosive, at chemical trap. Samantalang ang 7KO na markang ukit bilang palatandaan na ginamit ng mga Japanese Imperial Army, sa pagmamarka sa kanilang mga tagong deposito, ito naman ay may akmang kahulugan na sa ilalim ng cut-head stone, ay merong deposito, or hidden sign na nagtuturo kung saang direction ang dapat sundan, papunta sa lokasyon na pinagbaunan ng mga mahalagang bagay. Kadalasan ay meron tayong makikitang 2 division sa ilalim, o wall passage, at ang kadalasan ginagawa natin ay drifting, using horizontal passage papuntang north side, or opposite direction. Ang 7KC, ito naman ang markang ukit bilang palatandaan na nagpapahiwatig, sa isang meeting place ng mga Japanese Imperial Army. Bihira itong makikita sa mga kapatagan na lugar, at kadalasan naman itong makikita sa mga bulubundukin na malapit sa baybayin. Ito ay composition ng mga malalaking batong dagat o sea rock, na may hidden entrance sa ilalim, na nakaharap ang opening sa rising sun, o east direction. Ang nasabing hidden entrance ay may narrow way, o makitid na passage, papunta sa meeting place ng mga Japanese Imperial Army, at sa loob nito ay makikita kang onsen pool, o pabilog na paliguan, at sa di kalayuan may makikita kang set ng upuan at mesa. Ngayon ang tanong, saan nakalagay ang hidden treasure? Ang tamang kasagutan, ay nakabaon mismo sa ilalim ng misa. 777, na mas kilala sa tawag na Masaharu Tunnel. Sa pang-7 at panghuling branches ng usaping may kinalaman sa 7KD, pag-uusapan natin ang ibig sabihin ng 777 na marka, bilang mahalagang palatandaan na ginamit ng mga Japanese Imperial Army. Bakit nga ba tinatawag at nauugnay sa Masaharu Tunnel ang 777 na marka bilang palatandaan na ginamit ng mga Japanese Imperial Army, sa pagmamarka sa kanilang ibinaon na mga mahalagang bagay dito sa ating bansa? Ang 777 ay idinisenyo ng tanyag na Major General Masaharu Homma, at ito ay isang lugar kung saan maraming malalaking bato na nasa bundok. Ang pagiging unusual sa nasabing mga bato, ito ay galing sa ilog. Sinadyang iniakyat sa ibabaw ng bundok, mula sa ilog ang naturang malalaking mga bato, upang gawing mahalagang palatandaan. Patunay lamang ito na pag nakita mo ang nasabing malalaking batong marka, kailangan mong magiging mapanuri, at dapat may kapasidad kang kilalanin at kilatisin, ang kaibahan ng isang batong ilog, kaysa batong orihinal na nasa land surface. Ito ay composed ng kakaibang malalaking bato, sinyalis na merong napakalaking treasure na ibinaon sa naturang lugar, at ito ay malawakang pagbabaon ng mga Japanese Imperial Army sa kanilang deposito, at ang ibang deposito nito ay sa mismong katawan ng malalaking bato ibinaon, yung tipo ng mga batong hindi basta-bastang magagalaw, at maaalis sa kinalalagyan,
kahit lumipas man ang mahabang panahon. Ang tunnel naman sa nasabing lugar ay dugtungan, mula sa Malaking Bato, papunta sa Malaking Bato, patunay na ang hidden entrance ng mga tunnel sa naturang lugar ay under the big boulders, pero ang mga passage ay konektado papunta sa lokasyon kung saan nakalagay at ibinaon ang mga mahalagang bagay. Indikasyon lamang ito na magkakahiwalay man ang directions ng mga opening, ngunit isang lugar lang ang papuntahan ng mga passage nito, at dun mismo sa lugar kung saan nakalagay ang treasure vault. Sa lugar na ito, dito makikita ang maraming quick deposit o mas kilala sa tawag na giveaways, nasa 2 hanggang 6 na ammunition box, at may laman na 5, 10, hanggang 18 piraso ng gold bars depende sa sizes nito. Ito naman ay makikita sa mga bulubundukin na malapit sa dagat, at sa mga ilog na may malalaking bato. Hindi lahat ng 777 na marka bilang mahalagang palatandaan, ay lagi nating makikitang nakaukit sa malaking bato. Kadalasan ito ay magkahiwalay, upang lituhin ang sinumang magbabalak, na hanapin ang kanilang ibinaon sa lugar. Isang halimbawa nito, ang 777 ni General Masaharu Homma. Ito ay hindi naka-engrave, o nakaukit sa isang bato, kundi ito ay formation o pagkakaayos ng mga malalaking lumang puno sa lugar, na nakaayos ng hugis 7, o minsan rin ito ay formation ng mga malalaking bato, na nakaayos pa rin ng hugis 7, o maaaring formation nito ng mga butas o holes na nakaukit sa isang matigas at malaking bato. Meron lang akong ibabahaging isang napakahalagang tips, para sa aking mga kapatid at kapwa treasure hunters, pag may nakita kayong key na nakaukit sa isang bato, under o below pa rin ang ibig sabihin niyan. Wala yang deposito sa ilalim, pero dyan mo matatagpuan ang isa sa hidden tunnel entrance, at may passage papunta sa treasure room, o mas kilala sa tawag na treasure vault. Yan ang hidden secrets of Major General Masaharu Homma, na may kinalaman sa 777 symbols. Good day sa ating lahat mga ka-huntsman, at magandang buhay.